Isa na namang pagpapatunay po talaga na may korupsyon sa Department of Public Works and Highway. Ginawa noon, ginawa ngayon, at planong gawin nila sa susunod na taon, lalo na sa ating budget. Pakinggan po niyo itong sinasabi ni Vince Dizon, bagong sekretary ng DPWH na inutusan ni Pangulong Marcos na linisin ang departamento. Naguluhan siya, wala raw siyang maintindihan doon sa proposed budget na ginawa ng kanyang bagong departamento. Ibig sabihin, magulo dahil gusto sigurong ghost project nung nakaraan. Malulula kayo rito. Tingnan to. Sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Ayan. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Sabi. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po yung magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyekto na nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At ulit. Ayan o, kita nyo? Mula sa puso, ang dating ng paliwanag, pag-intindi at pakikisuyo ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Hindi daw niya maintindihan yung proposed budget na iniwan ni Secretary Bunuan. Sabi na pinapangaralan ko kasi siya ang Secretary na umalis. Bunuan. Dahil nga ho dito sa magulo. At isa nga ho sa na-discover ng mga congressman ay yung tapos ng project, pinunduhan pa. Lalagyan ulit ng pondo para sa 2026. So, racket na naman. Ghost project na naman. Katulad na na-discover ni Dizon no isang araw, 2024 pa nabayaran full payment yung contractor pero wala palang ginawa. 3 weeks ago lang nagsimula kasi nabuko na. Ganyang pambabawawi. Ganyang kababuyan ang ginagawa nila sa pera ng taong bayan at mamamayan Pilipino. Salamat tayo dahil napili ni Pangulong Marcos si Vince Dizon. Napakahirap na trabaho niya. Kaya nga kanyang pinag-resign. Isipin mo ganong klaseng kagulo. Kung ginawa ito ng DPW sa kabila ng controversial na kanilang kinasasangkutan, ibig sabihin, sanay na sila manloko ng taong bayan. Alam na nila na mayroong insertion, alam na nilang mayroong illegal, ang proposed budget nila sa susunod na taon, gano'n na naman, mas matindi pa. Ganyan pong katalamak. Kaya nga, napapanahon, muli sabihin ko, napapanahon, tulungan natin si Pangulong Marcos sa labang ito.
At itong ginagawa ni Dizon, kahit buwis buhay yan. Buhay ang nakataya niyan. Kasi mabibigat ng mga tao sa gobyerno at pribadong sektor ang kanyang babanggain. Mawawala yung inaasam-asam nila na daan-daang milyong kikitain o bilyong kikitain na naman para sa susunod na taon. Aalisin yan ng gobyerno ngayon. Kaya, ang alam ko nga po, hindi lang re-review, hindi lang basta ayusin. Mukhang totally gustong baguhin nila yung kabuang budget, proposed budget ng buong departamento para mawala ang iligal at korupsyon ng mga proyekto sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, not only Luzon at Metro Manila. Yan po ang nangyayari. Di pa pagpapatunay yan ng akin pong sinasabi na labanan ito, tulungan natin ang Pangulo. Dahil hindi niya kaya at mahirapan siyang mag-isa dyan. Ay ang problema nga po volunteer na tayong tumutulong pinatigil pa nila. Ay dito sa aking mga channel, sa Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, hindi naman natin sila titigilan. Sasabihin natin ang karapat dapat ninyong malaman kung ano ang totoo. At yan ang sinasabi natin. Ang labang ito, laban ng mga Pilipino. Ang labang ito ay para sa bayang Pilipinas. Walang personalan. Ang hindi sasali at sasama sa labang ito, lalo na yung mga nakapwesto sa gobyerno, appointed, career, na opisyal at kawal, baka kasama kayo sa racket. Dapat kayong manguna na sasama kay Pangulong Marcos. Kasi ang punong ehekutibo, siya yung pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ang nag-lead ng expose at investigasyon. Sino ka naman taga-gobyerno kung hindi ka sasama? Ang taga-gobyerno hindi sasama sa kampanyang ito, wala kayong karapatang manatili dyan kahit isang minuto. Umalis kayo. Yan po yung aking observation at opinion. Obligasyon ng gobyerno ito, dapat suportahan natin mga Pilipino. Malinaw po yan. Hindi lang sa Department of Public Works. Yung iba-ibang departamento at ahensya, departamento ng gobyerno, kung merong kalokohan dyan, magbago na kayo. Maawa kayo sa mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Maawa kayo sa mga Pilipinong collateral sa pangungutang ng gobyerno sa International Bank. Lulubog tayo sa utang dahil lang sa pagnanakaw, pang-aabuso sa kapangyarihan at pera ng lahat ng Pilipino. Bakit tayo papayag ng habang panahon, habang buhay na ganyan? Panahon na, this time, this government, dahil ang Pangulo ang nag-umpisa, suportahan natin para may magandang buhay at pag-asa ang ating mga anak at kabataang Pilipino. Please like, pakishare po ninyo ang mga topic na ito para sa mga Pilipinong gusto ng pagbabago at may pagmamahal sa bayan.